So hello guys, good morning. So I just wanna share sa inyo yung kung sino yung gumawa ng lashes ko kasi my cousins, my friends is nag-aas sila kung saan ako nagpapalashes. Kasi it's been 3 years na kay ate ako nagpapalashes. Kasi ayaw ko talaga sa iba na pinapagalaw yung lashes ko. Since yung eyelids and yung eyes is a very sensitive part sa body natin. So we need to take care din, 'di ba? So if you guys wanna try kay ate, kasi she's a very professional, she knows what she's doing. Kasi yung iba, lalo na ngayon, hindi naman sa naninira, pero hindi lahat ng mga naglalagay ng lashes is alam nila talaga yung ginagawa nila. Kasi yung iba, oo, maganda yung pagkagawa, pero dinidikit talaga nila sa mismong skin. So, doon nag start yung pagre-red, doon nag-start yung pamamaga. So, kailangan nyo gawin is, kailangan nyo maghanap ng very good artist. Kasi, ang mata, kapag yan, nagkaroon ng, damage, that's an organ. So, kailangan yung alagaan yung mga mata nyo, lalo na sa mga girlies out there na mahilig din magpaganda. You need to find a good artist para sa mga eyes. Ako kasi dati, lagi akong nangangapa kung saan ako magpa-lashes, ganon. And right now, nahanap ko si ate. It's been 3 years na nagpapalashes ako sa kanya. Ayaw ko talaga na ipagalaw sa iba yung lashes ko since hindi na ako, syempre, 'di ba, may trust na ako sa kanya, and then siya talaga yung nag-aalaga ng lashes ko, guys. So, yeah, this is like uh 2 days na. 2 days? Yeah, 2 days na. And still like, and naglalas talaga siya ng months. Depende lang sa pag-aalaga mo. Kasi yung mga pinsan ko na hindi naman taga Baguio na ano, talaga pag pumupunta sila ng Baguio, nagpapa-home service talaga sila sa kanya. Or pumupunta sila sa um, pwesto niya or sa salon niya mismo. So, yun lang guys, just a reminder na kailangan nyo lang talaga maghanap ng good artist when it comes to lashes, lalo na sa mga pampaganda. And in fairness, hindi siya mahal mag-charge. Ito kasi is mega volume, so this is 800 lang ha. And compared sa mga other salon. So, yun.